Itinuturing ng Office of the Ombudsman na suspicious o kahina-hinala ang matagal na paglabas sa bansa ng mag-inang sina Senadora Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste. Ayon po kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, nakasaad sa nakuhang Travel Authority ni Leviste na 2 buwan siyang nakalive at naglista rin ng mga bansang nakatakda niyang bisitahin. Si Senadora Legarda naman, muling pina-extend ang kanyang Travel Authority para sa medikal na dahilan. Pinag-aaralan na ang paghingi ng kanselasyon ng passport ni Legarda at Leviste kung may sapat na dahilan. Halimbawa, kung ituring silang fugitives from justice. Nakatakdang maglabas ng utos ng ombudsman sa mag-ina na maghain ng kontrasalaysay. Iniimbestigahan po ng ombudsman sina Legarda at Leviste para sa reklamong plunder at graft, kaugnay ng 10 bilyong pisong kontrata para sa mga solar project ng kumpanya ni Leviste. We want to err on the cautious side of things, kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. The last that we heard, both in France. So, of course, you know, these are the things that we have to know. No? Sa isang pahayag, sinabi ni Senadora Legarda na sumunod siya sa mga patakaran ng Senado na maghain ng medical leave. Hindi anya siya dapat akusahan dahil lang sa paggamit ng isang karapatang kinikilala ng batas. Wala anya siyang ginawang anumang paglabag. Wala pang bagong pahayag na inilabas si Congressman Leviste kaugnay sa sinabi ng Ombudsman. Sa Macabebe, Pampanga, sarado muna ang District Hospital dahil sa baha. Ang panawagan po ng mga residente, flood control project na pangmatagalan. Saksi, si Ian Cruz. Hanggang baywang ang baha sa bahay ni Darwin David sa Barangay Batasan sa Macabebe, Pampanga. Kaya sa lumang bahay ng lola ng kanyang misis siya nakisilong. Hiling niya sa gobyerno pang matagalang flood control project. Sana nga masolusyonan yung ganitong problema sa lubog. Dahil mahirap po sa mga tulad namin na linulubog yearly. Kalating taon po, lubog, kalating taon, doon ka lang makakapaghanap buhay. So, mahirap. Ang delivery rider na si Mark Lee, tuloy lang sa hanap buhay sa gitna ng peligro. Ano sir di pamilya na sir. Kailangan na. Kailangan na maghanap buhay sir. Saan pa nanggagaling yung mga delivery mo? Galing pa to ng sir, San Simon. Dahil din sa baha, kaya kahapon pang sarado ang Mayor Domingo Flores District Hospital dito sa Macabebe. Ganito po kalalim ang tubig dito sa paligid ng District Hospital ng Macabebe, Pampanga at sa tindi nga po ng baha dito no, na tumatagal na ng 2 linggo, ipinasya na ng pamunuan ng ospital at ng provincial government na i-shutdown po yung operation nito dahil nalalagay na po sa peligro ang kapakanan hindi lang ng mga pasyente kundi pati na ng mga medical personnel na nagtatrabaho dito. Kaya nagtayo muna ng medical outpost ang mga taga-district hospital sa private compound ng chairman ng Barangay Batasan. Kasi walang magamit na iba, kaya na yung eskwelahan, lubog, simbahan, lubog. Ito dyan natutulog yung mga doktor. Dito na nagpa-check up ang buntis na si Kathleen Guevara. Bukod sa maayos sa pagbubuntis at panganganak, umaasa siyang may makabuluhang flood control project na sa Pampanga. Para po maibsam naman po yung pag-iirap ng mga taga-Macabebe din po. Kasi sa Masantol din po lubog eh. Mga malalalim din po yung mga tubig doon. 2 linggo ng mistulang water world sa bahaging ito ng Macabebe dahil sa malakas na mga pag-ulan at pag-apaw ng Pampanga River. Nagatid na ng 20,000 food pack sa lugar ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na daragdagan pa ng 10,000. May hiling ang gobernador ng Pampanga na gusto niyang makarating sa Pangulo. Sabi niyo lang kay Presidente na mayroong gagawin master plan. Yung plano na kung matagal. Bahagi na rin ng assignment ko is yung pakiusap nila na ma-follow up yung mga plano. And kanina magkasama kami ni Secretary Vince and he's very well aware, exact words naman sa akin, engineering solutions are on its way. Sa La Trinidad, Benguet, inirekomenda ng isa ilalim sa state of calamity ang bayan kasunod ng malawakang pinsala ng sunod-sunod na bagyo at habagat. Para po ma-access po natin yung ating konting pondo sa ating LDRME Fund para makaaksyonan yung mga damages or epektong ng nangyaring bagyo at habagat.
kabilang sa pinsala ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at Habagat ang mga landslide at epekto sa mga kalsada sa bayan. Kabilang ang gumuhong kalsada sa Barangay Bekel na nagkokonekta pa man din sa Benguet at Nueva Vizcaya. Talagang nakapalaking problema po nung gumuho itong kalsada kasi ito po yung main na daanan po. Marami po ma'am. Talagang ito po yung daanan ng mga trackings. Ramdam din ang epekto sa strawberry farm. Kakaunti ang mga ibinebentang strawberries na nagkakahalaga ng 400 to 500 pesos kada kilo. Kasi syempre wala nang turista na pumupunta dito, paisa-isa na lang, and mostly ay nakasara yung mga stalls. Talagang hindi po sila kumita dahil po sa matumal po na ekonomiya dito po sa atin. Ang ibang pwesto nagsara na dahil wala ni isang benta sa isang araw. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Posible pang masuspindi o bawiin ng LTO ang lisensya ng aktor na si Derek Ramsey at ng kanyang kaibigan. Kaugnay po yan ng peking plaka na ikinabit sa isang luxury car. Saksi, si Maki Pulido. Ang plate number ng Porsche 918 Spyder sa social media post na ito na nakita ng mga taga-Land Transportation Office, iba sa aktual na plate number sa LTO record ng parehong sasakyan ng aktor na si Derek Ramsey. Kaya iniimbestigahan ngayon ng aktor at kanyang kaibigang si Anthony Jude Viulago na nagmaneho ng Porsche gamit ang pinaniniwalaang peking plaka. Sinurrender na ng aktor ang kanyang Porsche kaya't naka-impound ito sa LTO main office habang iniimbestigahan ang kaso. Sinurrender na rin ni Viulago ang kanyang driver's license. Ang paliwanag ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, pinalitan ni Viulago ang plaka para magtugma sa kanyang initial na AJV nang imaneho ang Porsche. Papunta daw sa isang event at syempre kumbaga gamitin ko yung term na may yabang na dahil sa event gustong pakita. It's very mababaw pero yun ang kanilang ginawang dahilan. 5,000 piso ang multa sa kasong improper attachment of authorized motor vehicle license plates. Very apologetic naman pareho. Si Mr. Ramsey, pinaliwanag niya na galing siyang abroad. Meron silang internal na usapan sa kanila pareho. Umamin sila sa pagkakamali. Depende sa desisyon ng LTO Intelligence Division, posibleng suspindihin o i-revoke ang mga lisensya ni na Ramsey at Viulago. Mabigat po yun, ma'am, kasi unang-una, pinalitan mo yung, kumbaga, pinapalitan yung identity ng sasakyan eh. Ibang plaka yun nilagay. So, bawal po talaga yun. Titingnan din po natin kung maayos lahat ng mga dokumento. Sa show cause order na in-issue ng LTO, naka 90-day preventive suspension na ang lisensya ni Viulago. Pinapupunta rin sila sa August 24 sa LTO Intelligence Division para magpaliwanag. Pero sa halip ay pumunta na kahapon ng dalawa, sabay sa pag-surrender ng Porsche. Sa kanyang social media post noong August 16, git ng aktor may proper plates daw ang lahat ng kanyang mga sasakyan. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Sugatan ang 13 taong gulang na lalaki at ina nito matapos silang pagtatagain ng isang lalaki sa Cebu City. Gabi ng linggo, manggulo umano ang 22 taong gulang na suspect sa isang sayawan. Pinagbalingan nito ang padre de pamilya ng mga biktima na nagtanong kung bakit siya nanggulo. Sa halip po na sumagot, nagalit ang suspect hanggang sa palabasin siya sa sayawan. Sa investigasyon ng pulisya, dumiretso ang suspect sa bahay ng mga biktima at doon na napagbalingan ang nooy natutulog na mag-ina. Agad namang nahuli ng pulisya ang suspect at na-recover din ang itak na ginamit. Pero ang suspect, mariing itinanggi ang krimen. Nagtamo ng taga sa mukha ang binatilyo habang sugat sa braso at balikat naman sa kanyang ina. Kasalukuyan silang nagpapagaling. Sinampahan naman ng reklamong frustrated murder ang suspect. Nanalo po ng gintong medalya si Filipino Olympic pole vaulter EJ Obiena sa 2026 Golden Sand sa Poland. Yan po ay matapos niyang maklear ang kanyang season best na 5.91 meters. Ang huling beses na na-clear ni Obiena ang ganito kataas ay noong 2024 Paris Olympics kung saan naabot niya ang 5.90 meters. Sa Instagram, ibinahagi ni Obiena ang kanyang winning moment. At nagpasalamat din siya sa Golden Sand.